Isang sagradong bundok na walang sino mang pinapayagang akyatin na may isang templo sa paanan nito na sinasabing nagtatago ng hindi kapanipaniwalang mga lihim. Mga nakatagong yungib, lihim na sinaunang archives, ito ang mga forbidden archaeological sites kung saan hindi pinapayagang pumasok ang mga eksperto. Ang Kailash Mountain sa Tibet ay isa sa pinakamisteryoso at sagradong bundok sa buong mundo. Itinuturing ito bilang espiritual na sentro ng universo ng mga Hindu at Budista. Sa katunayan, napakabanal nito kaya't walang sino mang pinapayagang umakyat dito. Naniniwala ang mga lokal na ang pagtatangkang akyatin ito ay magdudulot ng kamalasan o maging isang ganap na trahedya. Mayroon ding isang templo sa paanan ng bundok na sinasabing nagtatago ng iba't ibang uri ng mga lihim. Walang nakakaalam kung ano nga ba ang tinatago nitong lihim. Ngunit may mga nagsasabing ang lahat ng ito ay nakabaon sa ilalim ng lupa. Sa kasamaang palad, malamang hindi natin kailanman malalaman ang totoo dahil walang sino mang pinapayagang maghanap nito. Itinuturing ng mga Tibetan ang lugar na ito bilang napakasagrado kaya't sa loob ng maraming siglo, nanatili itong halos hindi nagagalaw. Higit pa ito sa isang archaeological sites. Isa itong ipinagbabawal na zone na pinapangarap lamang ng mga mananaliksik at historiador na mahukay at mapag-aralan. Lumipat naman tayo sa Mogao Grotto sa China, isang lugar na literal na puno ng sinaunang sining na may edad na higit sa 1,000 taon. Ang mga yungib na ito ay parang isang time capsule na naglalaman ng mga estatwa, mural, at mga scroll na nagbibigay liwanag sa kasaysayan ng Budismo. Ang kompleks ng yungib ay may mahigit 700 na kuweba. Marami sa mga ito ay inukit sa gilid ng bangin at naglalaman ng mga sining na naglalarawan ng daan-daang taon ng relihiyosong kasaysayan. May ilang bahagi rin ng lugar na ito na maaaring bisitahin ng publiko, ngunit may mga yungib na ganap na ipinagbabawal pasukin. At kung tatanungin mo kung bakit, dahil napakadelikado ng ilan sa mga obra dito. Ang ilang likhang sining ay lubhang marupok, at alam naman natin na hindi laging maingat ang mga turista. Masyadong maraming tao ang pumapasok, at bago mo pa namalayan, may mansyana ng Cheetos sa 1,000 taong gulang na estatwa ng Buddha. Dahil dito, may ilang yungib na tuluyang isinara at kahit ang ilang mananaliksik na nag-aaral ng lugar ay hindi rin pinapayagang makapasok. Marami pa tayong hindi alam tungkol sa kung ano ang maaaring nakatago sa kailaliman ng mga yungib. Paano kung hindi lang ito basta marupok na sining? Paano kung may masigit pang misteryo sa loob nito? Ngayon pag-usapan natin ang isang mas modernong lugar ngunit lubos pa ring ipinagbabawal, ang lihim na archive ng Vatican. Kung hindi mo pa alam, ang Vatican ay may napakalaking koleksyon ng sinaunang dokumento, manuscript, at tala na bumabalik daan-daang o maging libu-libong taon. Ang mga ito ay sobrang mahalaga o bihira kaya't iniingatan sa isang bahagi ng Vatican na hindi basta-basta malalapitan ng kahit sino. Ang archive ay hindi lang basta lihim dahil may mga nakatagong bagay dito. Ito ay literal na isang vault kung saan kahit ang pinakamahuhusay na historiador at iskolar ay kailangang dumaan sa mahigpit na pagsusuri at pag-apruba bago mabigyan ng pahintulot na makita ang ilang dokumento. At siguradong may bantay na nakamasid sa kanila habang nasa loob sila. Bagaman may ilang dokumentong nailabas sa publiko sa paglipas ng panahon, marami pa rin ang mahigpit na binabantayan. May mga nagsasabi na maaaring may mga dokumentong may kaugnayan sa sinaunang simbahan, mga nawalang tala ng kasaysayan o detalye tungkol sa mga kontrobersyal na pangyayari sa nakaraan na maaaring nakakandado rito. Ngunit maliban na lang kung magiging papakabalang araw, malamang hindi mo malalaman ang mga lihim na ito. At hindi ako nagbibiro, may mga historiador na gumugugol ng maraming taon upang makakuha lang ng pahintulot para masilip ang iilang file. Ang susunod naman natin ay mayroon tayong sikat na hukbong terakota ng China. Malamang narinig mo na ito, libu-libong mga estatwang kasing laki ng tao na itinayo upang bantayan ang libingan ni Qin Shi Huang, ang unang emperador ng China. Nakakita na tayo ng mga larawan, narinig na natin ang mga kwento, ngunit ang mismong libingan ng emperador ay hindi pa kailanman nahuhukay. Ilang libong taon na itong nakasilyado at bagaman napag-aralan na ng mga mananaliksik ang hukbo, hindi pa nila kailanman nasilayan ang loob ng silid-libingan ng emperador mismo. Ayon sa mga ulat, ang libingan ay puno ng kayamanan at mga artifact mula sa kasaysayan. Pero sino ang nakakaalam kung ano pa ang maaaring nasa loob? Narito ang dahilan kung bakit hindi pa ito nabubuksan. Una, may takot na baka ito ay masira. Sinasabing ang libingan ay puno ng mercury na noon ay pinaniniwala ang nagbibigay proteksyon sa emperador sa kabilang buhay. Ang paghuhukay ay maaaring magdulot ng mga chemical reaction na maaaring sumira sa buong lugar. Sa katunayan ng nagsagawa ng pagsisiyasat sa paligid, natuklasan nila ang mga palatandaan ng mapanganib na antas ng mercury. Pangalawa,
may takot sa mga patibong. Ayon sa alamat, naglagay ang emperador ng mga matinding bitag sa kanyang libingan upang hindi ito gambalain. Hanggang ngayon, natatakot ang ilang mga archaeologist na ang ilan sa mga patibong na ito ay maaaring aktibo pa rin. Kaya kahit nasabik tayong malaman ang nasa loob, mukhang matatagalan pa bago ito mangyari, kung mangyayari man. Ang Sacsayhuaman naman ay isang batong istruktura na matatagpuan sa itaas ng Cusco, Peru, at sinasabing isa sa mga pinakakamanghamanghang halimbawa ng Inca engineering. Ang lugar ay binubuo ng mga napakalalaking bato. Ang ilan ay tumitimbang ng ilang tonelada na pinagtugma-tugma ng napaka-perpekto, kaya hindi mo man lang maipapasok ang isang piraso ng papel sa pagitan ng mga ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung paano naiangat ng mga Inca ang mga dambuhalang batong ito at naihanay ng ganito ka-precise. Naniniwala ang ilan na may mga bagay pang nakabaon sa ilalim ng lugar na hindi pa natutuklasan. Matagal nang pinag-aaralan ng mga archaeologist ang Sacsayhuaman, ngunit may ilang bahagi nito na ganap na ipinagbabawal puntahan. Ang ilang lugar sa paligid ay sagrado para sa mga lokal, kaya pinigilan ng mga autoridad ang pagpasok sa mga bahaging ito. Isa sa mga ipinagbabawal na lugar ay tinatawag na Chingana, isang mahabang underground cave na sinasabing nag-uugnay sa kuta patungo sa templo ng araw. Ngunit posible rin na may iba pang mga nakatagong bagay sa ilalim ng lupa na hindi pa nahuhukay. Maaari kayang may iba pang sinaunang lagusan o artifact mula sa mga naunang sibilisasyon bago pa ang mga Inca? Kung hindi papayagan ang mas malawakang paghuhukay, marahil ay hindi na natin malalaman ang sagot. Ang library naman ng Alexandria ay minsang isa sa pinakadakilang centers of learning sa sinaunang mundo. Puno ito ng mga scrolls mula sa iba't ibang panig ng mundo, naglalaman ng kaalaman mula sa pinakamahuhusay na isipan ng panahong iyon. Ngunit ayon sa alamat, ang aklatan ay nawasak sa magkakasunod na trahedya at lahat ng kaalamang iyon ay tila nawala na lamang na parang bula. Naniniwala ang ilan na maaaring may mga labi pa ng library na nakabaon sa ilalim ng mga lansangan ng Alexandria. Ngunit dahil ganap nang nawasak ang orihinal na lugar, hindi madaling maghukay doon. Hindi maaaring basta-basta maghukay ang mga archaeologist at wasakin ang mga gusali ng lungsod para lamang maghanap ng sinaunang mga scrolls, kahit pa siguradong gusto nilang gawin ito. Dahil lubos na pinangangalagaan ng Egypt ang kanilang makasaysayang mga lugar, halos imposible para sa sinumang eksperto na makakuha ng pahintulot upang maghukay mismo sa eksaktong lugar kung saan maaaring naroon ang aklatan. Ngunit ang ideya na maaaring may isang buong nawalang koleksyon ng mga scrolls na naglalaman ng karunungan ng sinaunang mga sibilisasyon at naghihintay lamang na matuklasan ay isang nakakaaliw na kaisipan at siguradong magiging isang mahusay na pelikula ng Indiana Jones. Ngayon, pumapasok na tayo sa totoong teritoryo ng mga conspiracy theory, ang Antarctica. Oo, tinutukoy ko halos ang buong kontinente. Medyo kakaiba bang tawaging isang archaeological site ang Antarctica? Marahil. Ngunit napakarami sa bahagi nito ang hindi pa natutuklasan at ipinagbabawal sa publiko. Nakakagulat din na maraming tao ang naniniwala na may sinaunang mga sibilisasyong minsang umiral doon bago pa ito nagyelo. May ilang mga manlalakbay na nagsasabing nakatagpo sila ng ebidensya ng mga sinaunang estrukturang nakabaon sa ilalim ng yelo. Ngunit muli, karamihan sa Antarctica ay hindi bukas sa mga dayuhan. Tanging ilang piling bansa lamang ang may pahintulot upang galugarin ito. At kahit sila, limitado lamang sa ilang bahagi ng kontinente ang kanilang maaaring pag-aralan. May isang global treaty na nangangasiwa sa exploration ng Antarctica. At may mahigpit itong mga panuntunan kung ano ang maaari at hindi maaaring tuklasin. Dahil dito, kakaunti lamang ang mga pagsisikap upang masaliksik ang mga tinatawag na misteryo ng lugar. Sinasabi ng ilan na may mga nakatagong teknolohiya at mga pyramid sa ilalim ng yelo. Ngunit dahil sa mga ipinapatupad na restrictions, mahirap itong patunayan. Sa ngayon, mas nakatutok ang mga siyentipiko sa pag-aaral ng kapaligiran ng Antarctica kaysa sa paghuhukay para sa posibleng mga sinaunang sibilisasyon. Kaya kung may mga natuklasan man, maaaring ito'y hindi pa isinasa publiko o kaya'y sinadyang inililihim. Ang Bosnian Pyramids naman ay medyo controversial dahil may ilang tao na naniniwala na ang ilang bundok sa lugar ay talagang mga pyramid na ginawa ng tao. Ayon sa kanila, kung totoo ngang umiiral ang mga pyramid na ito, mas matanda pa ang mga ito kaysa sa mga pyramid ng Egypt at naglalaman ng mga misteryong maaaring baguhin ang ating pangunawa sa kasaysayan ng tao. Siyempre, hati ang opinyon ng mga siyentipiko kung totoo ngang may mga sinaunang pyramid dito o kung natural rock formation ang mga ito. May mga nagsasabing gawa lamang ito ng kalikasan, ngunit may iba namang iginigiit na may ebidensya ng sinaunang construction. Ano man ang totoo,
halos ipinagbabawal ang malawakang paghuhukay sa lugar. Ang mga lokal na awtoridad ay pinanatili itong restricted at may matinding debate kung dapat ba itong tuklasin o hindi. May ilan ding naniniwala na maaaring hindi ito totoo. Pero anuman ang kaso, ang lugar ay pangunahing ipinagbabawal sa mga archaeologist. Ang bundok Shasta naman sa California ay malinaw na isang napakagandang tanawin, ngunit may napakaraming kakaibang bagay na iniuugnay dito. Ayon sa iba't ibang alamat, may isang lost civilization na nakatira sa kailaliman ng bundok. Mayroon ding maraming ulat ng mga UFO sightings sa lugar. Habang maaaring may kani-kaniyang teorya ang mga lokal tungkol sa kung ano ang nasa ilalim ng bundok, mahigpit ang kontrol sa pagpasok dito. May mga nagsasabing may mga nakatagong yunggib at sinaunang istruktura sa loob ng bundok, ngunit sa ngayon, walang pinapayagang mag-explore sa mas liblib na bahagi nito. Malalim din ang espiritual na kahalagahan ng bundok Shasta sa ilang katutubong tribo ng Amerika, kaya lalo pang nagkaroon ng maraming restriction sa paghuhukay at exploration. Subalit, bago mo ako batikusin sa mga komento tungkol sa kung paano ka na nakapunta dito dati, kaya hindi ito off-limits, maaaring malaya ang mga tao na mag-hiking sa karamihan ng lugar. Ngunit ang pagpasok sa mas misteryosong bahagi nito ay hindi ganun kadali. Ngayon, sa panghuli naman natin pumunta naman tayo sa Guano, Mexico, matatagpuan ng isang yunggib na may ilan sa pinakamagagandang napanatiling mummy na makikita mo. Ang mga maming ito ay natural na napanatili dahil sa tuyong klima ng yunggib at marami sa kanila ang mukhang napakatotoo. Medyo kakaibang ang sabihing mukhang buhay sila dahil sila ay literal na mga labi ng tunay na tao. Ngunit ibig kong sabihin, may ilan sa kanila na halos parang magbubukas ng mata at lalakad palayo. Pinayagan ng ilang archaeologist na pag-aralan ang mga mummy, ngunit may isang kondisyon, at ito ay ilan lamang sa kanila ang pwedeng makapasok sa aktwal na yungib. Maraming bahagi ng lugar ang restricted dahil sa kasilanan ng mga mummy, ngunit hindi lang ang mga mummy ang kawili-wili, kundi pati na rin ang yungib mismo. May ilang naniniwala na maaaring may higit pang mga katawan na nakatago sa mas malalim na bahagi ng yungib na hindi pa natutuklasan. Ano pa kaya ang maaaring nagtatago sa kadiliman? Maliban na lang kung makakakuha ka ng espesyal na pahintulot, hindi mo ito malalaman.